Isipin mo na napunta ka sa ibang mundo kung saan naniniwala ang lahat na mahina ka, at kahit ikaw mismo ay nag-iisip na wala kang kwenta at walang anumang kakaiba sa iyo. Ngunit ang totoo ay mayroon kang isang walang katulad na maalamat na kapangyarihan, na isang napakatinding lakas na maging ang pinakadakilang mga mandirigma ay napapatalon sa takot dahil sa iyo. Ito si Fang, isang binatang mahilig maglaro ng video games at halos buong araw ay nasa loob lamang ng kanyang kwarto. Ngunit bigla na lamang nang walang babala ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang mundong wala siyang anumang alam. Nakatayo siya doon na lubos na nagulat, habang napapaisip na ang huling natatandaan niya ay ang paglalaro ng game sa kanyang kwarto bago siya nawalan ng malay dahil sa isang aksidente sa kuryente, kaya nang magising siya ay nakatayo na siya sa misteryosong mundong ito. Mabilis na naunawaan ni Fang na na-transport siya sa ibang mundo dahil napakalaki niyang tagahanga ng mga kwentong fantasy, at palagi siyang nanunood ng mga anime recap sa Recap Flex channel. Sa katunayan, itinuturing niya ang sarili bilang isa sa pinakatapat na tagapanood ng channel, na hindi nakakalimot sa bawat upload at agad na nag-iiwan ng like sa sandaling may palabas ang video. Dahil doon ay hindi na siya nagulat sa ideya na mapunta sa ibang mundo, at sa halip ay naging sabik siya sa kung ano ang naghihintay sa kanya habang naniniwalang nagsimula na rin sa wakas ang kanyang tunay na pakikipagsapalaran. Bigla na lamang may lumitaw na isang asol na genie sa kanyang harapan at sinabihan siyang humiling ng kahit ano, ngunit nilinaw nito na hindi ito tulad ng ibang genie dahil hindi ito nagbibigay ng kahilingan ng libre. Ipinapaliwanag ng genie na kailangang magbayad ni Fang bago nito matupad ang anumang kahilingan, habang isinagot naman ni Fang na wala siyang pera at sagad sa hirap. Ngumiti lamang ang genie at sinabing hindi iyon problema, kaya nag-alok ang genie na papautangin muna niya si Fang ng pera sa inaasahang babayaran niya ang utang sa huli. Kapalit nito ay nangako itong magbibigay ng maraming kapaki-pakinabang na bagay na makatutulong sa kanya sa bago niyang buhay. Agad namang pumayag si Fang, at pagkaraan lamang ng ilang sandali ay binigyan siya ng genie ng isang napakalaking martial arts training hall bago ito tuluyang nawala. Napakasaya ni Fang sa paniniwalang simula pa lamang ito ng kanyang tunay na lakas, at nagsimula siyang mag-isip ng isang hinaharap na punong-puno ng karangalan at walang katapusang kayamanan. Sinabi ni Fang sa kanyang sarili na mayroon na siyang napakalaking tirahan, at sigurado siyang magiging napakalakas ng kanyang sarili sa hinaharap. Iniisip niyang sakupin ang buong mundo at mangolekta ng napakalaking kayamanan, tulad ng mga bayani sa mga kwentong palagi niyang pinapanood. Habang nililibot ang training hall, nakatuklas siya ng isang kagamitang idinisenyo upang sukatin ang magical power, na isang makina na ginagamit ng lahat ng hindi pa nakakasubok kailanman. Sa sobrang pananabik ay nagmamadali siyang lumapit dito habang umaasang makakakuha ng resultang magbabago sa kanyang buhay. Sa sandaling hawakan ni Fang ang makina, natanggap niya ang pinakamalaking gulat sa kanyang buhay dahil inihayag nito na ang kanyang magical power ay eksaktong 0. Nakatulala siya sa kanyang kinalalagyan habang ang lahat ng kanyang mga pangarap ay naglaho sa loob lamang ng ilang segundo. Tila hindi pa iyon sapat, dahil wala na nga siyang pera at mayroon pa siyang utang sa genie, kaya sa isang iglap ang isang problema ay biglang naging dalawang magkasunod na sakuna. Pagkatapos noon ay sinubukan ni Fang ang bawat magical measuring device na kanyang mahanap, ngunit hindi nagbago ang resulta dahil talagang wala siyang anumang magical power. Sa huli ay nagdesisyon siya na tanggapin na lamang ang katotohanan at mamuhay ng tahimik sa halip na abutin ang mga imposibleng pangarap, gayunpaman ay wala siyang kaalam-alam na naghahanda ang tadhana ng mga sorpresang higit pa sa anumang maaari niyang isipin. Lumipas ang isang buong linggo, at natapos si Fang na may iisang estudyante lamang, na isang batang babae na nagngangalang Chino. Sa loob ng panahong iyon, natuklasan niyang mayroon siyang tatlong natatanging talento, ang pagiging panday at pagpinta, at pagsusulat ng mga martial arts. Sa mga ito, ang pagsusulat ng mga libro ang napatunayang pinakamahalaga dahil nagbigay ito sa kanya ng pagkakataong maibenta ang kanyang mga gawa at kumita ng pera, kaya unti-unti ay nagsimulang gumanda ang kanyang sitwasyong pinansyal. Nagpatuloy ang lahat ng normal hanggang sa isang araw ay nakatayo si Fang sa labas habang naghihintay ng bibili ng kanyang mga libro. Hindi nagtagal ay may dalawang batang babaeng dumaan, at ginamit niya ang pagkakataon upang hikayatin silang bumili ng isa sa kanyang mga gawa. Pumayag naman ang mga ito nang walang alinlangan, kinuha ang libro, at umalis sa lugar habang walang kaalam-alam si Fang na ang simpleng pagbebenta na ito ay magbabago sa buhay ng napakaraming tao. Nang makarating ang dalawang batang babae sa gubat, nagtanong ang mas bata na si Loli kung pwede nilang basahin ng sabay ang libro. Pumayag naman ang may puting buhok na si Rin at binuksan ito,
at sa sandaling gawin niya iyon ay lubos siyang nagulat nang lumabas mula sa mga pahina nito ang isang napakalakas na magical energy. Naglalaman ang libro ng mga maalamat na pamamaraan sa pakikipaglaban na hindi pa niya nakikita kailanman, na nagbigay ideya sa kanya na hindi ito isang ordinaryong libro lamang. Lumalabas na si Rin ay kabilang sa Qingying clan, kaya agad siyang nagmadaling bumalik sa punong himpilan ng kanyang angkan. Doon ay nakaupo ng mag-isa ang pinuno ng angkan na si Saki habang naghahanda para sa isang pinal na laban-laban sa Drachman clan. Mukha siyang sobrang nag-aalala dahil alam niyang hindi magiging madali ang darating na pakikipaglaban, at ang buong angkan ay punong-puno ng tensyon habang ang lahat ay naghihintay sa hindi maiwasang paghaharap. Upang maunawaan ang dahilan sa likod ng labanang ito, kailangang bumalik ng kaunti sa nakaraan. Nakipaglaban si Saki at ang mga kasapi ng kanyang angkan sa isang demonyong lobo, at matapos ang isang nakakapagod na laban ay matagumpay nila itong natalo. Nang bumagsak ang nilalang, isang napakabihirang hiyas ang lumabas bilang gantimpala sa kanilang pagtatagumpay, ngunit bago pa nila ito makuha ay biglang sumulpot ang pinuno ng angkan ng Drachman na si Shazam, at bigla itong ninakaw na siyang totoong simula ng alitan ng dalawang angkan. Galit na hiningi ni Saki na ibalik ni Shazam ang hiyas bago siya mabilis na sumugod upang umatake, gayunpaman ay madaling naharangan ni Shazam ang kanyang atake, nasugatan siya bilang ganti, at sinabihan siyang bumalik na lamang matapos ang 7 araw dahil doon na niya ito tatapusin ng tuluyan. Balik sa kasalukuyan, inamin ni Saki na napakalakas ng kanyang kalaban at halos imposibleng matalo ito. Sa sandaling iyon ay dumating si Rin, isinalaysay ang lahat ng nangyari, at nakiusap na basahin niya ang misteryosong libro, ngunit tumanggi muna ito nung una. Gumamit naman si Rin ng isang pamamaraan ng pagpatawag at ipinakita ang ice magic, na nag-iwan kay Saki na lubos na nagulat dahil ang lakas nito ay tumaas sa hindi kapanipaniwalang bilis sa maikling panahon lamang, kaya agad siyang nagtanong kung paano ito naging napakalakas. Simpleng sinabihan siya ni Rin na basahin mismo ang libro at mauunawaan niya ang lahat. Dahil walang ibang pagpipilian, kinuha ni Saki ang libro at binuksan ito. Sa sandaling mabuksan ni Saki ang libro, naramdaman niya ang pagdaloy ng isang maalamat na mahiwagang enerhiya sa kanyang katawan. Habang pinag-aaralan niya ang mga pamamaraan sa loob, at binabasa ang mga paraan ng pagpapagana ng mga manunulat ay nawalan siya ng masasabi sa labis na pagkamangha. Sinimulan niyang sanayin ang lahat ng nakasulat sa gabay, at biglang isang napakalaking pagsabog ng enerhiya ang umagos mula sa kanyang katawan. Ang lahat ng tao sa angkan ay napatingin sa labis na pagkamangha, habang napagtanto na ang librong ito ay isang walang katumbas na kayamanan. Samantala, walang anumang ideya si Fang sa nangyayari sa ibang lugar. Ginamit niya ang perang nakuha mula sa pagbebenta ng libro upang bumili ng isang plato ng karne at naghandang mag-enjoy sa kanyang pagkain. Biglang may isang asong tumalon mula sa kanyang likuran, ngunit mabilis itong nahuli ni Fang habang nagtataka kung saan nanggaling ang kakaibang asong iyon. Wala siyang kaalam-alam na ang sitwasyon ay mas mapanganib kaysa sa inaakala, at isang nakakagulat na sorpresa ang naghihintay sa kanya. Lumabas na hindi ito isang ordinaryong aso lamang, kundi isang kasapi ng angkan ng Nightwolf na isang lahi ng kalahating tao. Ngunit ipinagkanulo siya ng sarili niyang angkan, ikinulong ang lahat ng kanyang kapangyarihan, at ginawa siyang ganito ang anyo. Dahil dito ay naging mahina siya, at wala ng taong nakakaunawa sa kanyang pananalita, kaya doon siya nagpasimulang maglagalag sa piling ng mga tao nang walang paraan upang ipagtanggol ang sarili. Ang tunay na problema naman ay nabasag nito ang plato ng karne ni Fang, kaya sa sandaling mapansin ito ni Fang ay labis siyang nagalit at isinalaysay na ang aso ang magiging pagkain niya para sa araw na iyon. Ang kawawang lobo ay labis na natakot na hindi na niya nakayanan ang sitwasyon at agad na nawalan ng malay sa mismong lugar, kaya lubos na nawalan siya ng kamalayan bago pa man may magawa si Fang. Binuhat ni Fang ang aso at bumalik sa templo, at sa sandaling iyon ay nakarating na roon sina Saki upang makipag-usap sa ating bida. Sa buong paglalakbay, patuloy na sinasabi ni Saki na si Fang ay hindi ordinaryong tao, kundi isang maalamat na dalubhasa na nagtatago sa kailaliman ng kabundukan na ang tunay na lakas ay nananatiling lihim sa buong mundo. Dahil doon ay labis siyang nasasabik na sa wakas ay makikilala na niya ito, at nang pumasok sila sa bulwagan, nadatnan nila si Chino na abala sa paglilinis ng lugar. Tinanong nila ito kung nasaan si Fang, at ipinaliwanag niyang lumabas ang kanyang Panginoon at babalik din ng sandali, kaya kinuha ni Saki at Rin ang mga kagamitan sa paglilinis mula sa kanya at tumulong na tinapos ang gawain ng magkakasama. Hindi nakabalik si Fang hanggang sa sumapit ang gabi, at nang makita nila siya ay agad silang nagpasalamat para sa kamanghamanghang librong ibinigay niya sa kanila.
Walang ideya si Fang kung bakit sila labis na nagpapasalamat, ngunit ngumiti lamang siya at sinabing wala iyon. Pagkatapos ay inanyayahan niya silang maghapunan kasama siya dahil nagdala siya ng sariwang karne upang maghanda ng isang espesyal na pagkain. Habang nakaramdam si Saki at Rin ng isang napakalakas na demonyong aura mula sa aso, walang napansin na anumang kakaiba si Fang at diretsyong pumasok sa kusina. Sumunod ang dalawa sa loob at tahimik na pinagmamasdan ang bawat ginagawa niya. Inakala ni Fang na nakatitig sila dahil nagugutom na sila at sabik na malaman kung kailan may hahain ang hapunan, ngunit sa katunayan ay lubos silang namangha sa kanyang natatanging husay sa pagluluto. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas muna si Fang upang kumuha ng ilang karagdagang sangkap. Habang wala siya, lihim na tinikman ni Saki at Rin ang pagkaing inihanda niya, at ang resulta ay labis na nagpagulat sa kanila. Hindi lamang dahil ang lasa ay hindi mailarawan, kundi ang bawat kagat ay punong-puno ng hindi kapanipaniwalang dami ng mahiwagang enerhiya. Sa sandaling iyon, naging malinaw na ang katotohanan, hindi pala mahina si Fang, kundi siya pala ang pinakamalakas na tao sa buong mundo na nagmamay-ari ng hindi mailalarawang mahiwagang kapangyarihan. Ang lahat ng hawakan niya, kabilang ang libro o alinmang bagay ay napupuno ng napakalaking mahiwagang enerhiya. Nakakalungkot man, walang anumang kaalam-alam si Fang tungkol dito at naniniwala pa rin siya ay wala ng iba kundi isang mahina at malas na tao lamang. Habang nakatutok sa iba ang atensyon ng lahat, dahan-dahang nagkamalay ang lobo at nagsimulang lumabas ang tunay nitong aura, at sa mismong sandaling naramdaman ito ni Saki at Rin ay mabilis silang patakbong lumabas dahil sa matinding takot. Pagkabalik naman ni Fang, labis na natakot ang lobo sa kanya at hindi man lang nagtangka na gumawa ng kahit anong galaw. Habang nasa loob ng bulwagan si Fang, napansin ni Chino ang aso at nakiusap sa kanyang Panginoon na huwag itong lutuin dahil sa napaka-cute nitong anyo, ngunit tumawa lang si Fang at ipinaliwanag na nagpapatawa lamang siya at kailanman ay hindi niya ito sasaktan. Nang marinig ng lobo ang mga salitang iyon, sa wakas ay nakahinga ito ng maluwag at sa mahabang panahon ay nakapagpahinga ng payapa. Samantala, ipinaliwanag ni Saki kay Rin na ang kutsilyo ni Fang sa kusina ay hindi ordinaryong kagamitan, kundi isang maalamat na sandata na kabilang sa pinakamataas na uri. Sinabi niya sa dalaga na kapag nakuha nila ito ay magkakaroon sila ng tsansa na matalo si Shazam, dahil sa kanyang paningin ang kutsilyong iyon ang magiging susi upang manalo sila sa darating na laban, na lubos namang sinang-ayunan ni Rin. Nang walang sinayang na panahon, nilapitan ni Rin si Fang at magalang na nakiusap kung pwede nitong ibigay sa kanila ang kutsilyo. Kaya nagulat si Fang at nagtanong kung ang kutsilyo ba talaga sa kusina ang tinutukoy nito habang agad namang kinabahan si Rin sa pag-aakalang nagalit niya ang lalaki. Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumapit si Saki at buong puso na humingi ng paumanhin ng may malaking paggalang. Kailanman ay hindi naging uri ng tao si Fang na tumatangging tumulong sa iba, at ang tanging dahilan kung bakit nagmukhang seryoso ang sitwasyon ay dahil labis na ikinatakot ni Saki at Rin ang lahat pagkatapos nilang napatunayan ang hindi kapanipaniwalang kakayahan nito. Sa huli ay malugod na iniabot sa kanila ni Fang ang kutsilyo ng walang kaunting pag-alinlangan, bago masayang nagsalo-salo ang lahat sa hapunan bago muling nagpasalamat sa kanya at bumalik sa kanilang angkan. Pagdating nila sa angkan, inihayag ni Rin na susubukan ng kanilang pinuno na si Saki ang maalamat na sandatang bagong kuha nito, kaya ipinatawag niya ang lahat ng opisyal ng angkan upang maging saksi sa gagawing pagsubok. Nang dumating na ang lahat, ipinaliwanag ni Saki na ang paggapi sa isang napakalakas na kalaban tulad ni Shazam ay lubhang napakahirap, gayunpaman ay tinitiyak niya sa kanila na ang sandatang ito ang sa wakas ay nagbigay sa kanila ng liwanag ng pag-asa. Pagkatapos ay inihayag ni Saki na oras na para sa pagsubok at sinabing wawasakin niya ang isang higanteng bato na nasa harapan ng lahat, bago mahinahon niyang kinuha ang kutsilyo at agad na inatake ang bato. Sa umpisa ay naniwala ang lahat na walang anumang nangyari, subalit pagkalipas ng ilang sandali, ang napakalaking bato ay tuluyang nadurog at naging alikabok na lang na tila ba hindi kailanman umiral doon, na nag-iwan sa lahat na nakatulala at hindi makapagsalita. Matapos masaksihan ang kamanghamanghang kapangyarihan ng kutsilyo, napuno ng tiwala sa sarili si Saki at inutusan ang lahat na maghanda sa kung ano man ang darating. Nang kasunod na araw, nakatayo si Fang sa loob ng kagubatan at inihayag na magkakaroon ng isang determinadong labanan sa pagitan ni Saki na pinuno ng angkang Qingyin, at ni Shazam na pinuno naman ng angkang Drachman. Ipinahayag din niya sa lahat na sino man ang gustong manood ng laban ay pwedeng lumapit, kaya hindi nagtagal ay isang malaking koponan ng mga manunood ang nagsimulang magtipon. Nagreklamo ang mga tao dahil napakalayo nila sa bakbakan para malinaw na makita ang laban,
ngunit ngumiti lamang si Fang at ibinunyag na nakaimbento siya ng isang espesyal na teleskopyo na magpapahintulot sa lahat na makita ang bawat detalye ng pakikipaglaban. Pagkatapos ay inihayag niya na ang sinumang gumamit nito ay kailangang magbayad, dahil syempre pa ay hindi niya pinalampas ang pagkakataon na kumita ng malaki. Nabighani ang lahat sa mga teleskopyo at nagunahan sa pagbili bago magsimula ang laban, kaya sa loob lang ng maikling panahon ay nagawa ni Fang na makakuha ng malaking halaga ng pera. Samantala, nakarating na si Saki sa larangan ng digmaan, at pagkalipas ng ilang sandali ay lumitaw si Shazam sa kanyang harapan habang nagtanong kung handa na ba itong lumaban, bago buong bilis na sumugod si Saki at walang pag-alinlangang inatake ang kanyang kalaban. Subalit madaling naharangan ni Shazam ang bawat patama bago nagpakawala ng isang mabilis na kontra-atake na nagpabagsak kay Saki sa lupa, bago nagpakawala ito ng isa pang nakakapinsalang patama na nagpalipad sa kanya sa ere. Muling tumayo si Saki at sinubukang magpatuloy sa paglaban, ngunit ang pagkakaiba sa kanilang lakas ay labis na malinaw, habang ipinagpatuloy ni Shazam ang kanyang walang awang pag-atake na 2 beses na mabilis na tumama kay Saki at nagangat sa kanya ng mataas sa himpapawid. Pagkatapos ay ginamit nito ang pamamaraan ng pagpaparami ng sarili, at napakaraming kopya ang pumalibot kay Saki habang pinapuputukan siya ng walang katapusang atake ng walang kaunting awa. Nagpatuloy ang pambubugbog hanggang sa umagos ang dugo sa katawan ni Saki at naiwan siyang nasa bingit ng kamatayan, habang ang pinakamasaklap sa lahat ay hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong bumunot ng maalamat na sandata. Sa kabila ng kanyang malubhang kalagayan ay tumangging sumuko si Saki, at habang ang kanyang sugatang katawan ay nagpupumilit na tumayo ay sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang bumunot ng sandata anuman ang mangyari. Napagtanto niya na ito na ang kanyang huling tsansa upang manalo sa laban, dahil kapag nabigo siya ngayon ay magwawakas ang kanyang buhay sa mga kamay ni Shazam. Sa sandaling iyon, naglakad si Shazam patungo kay Saki at sinabi sa kanya na ang kahihinatnan ng laban ay nakatakda na mula pa sa simula, bago kinutya ito sa pagiging napakahina para maging isang tunay na banta, at inihayag na papatayin niya ito sa pinakamasakit na paraang posible. Dagdag pa rito na kahit ang bago niyang sandata ay walang mababago, dahil kampanteng-kampante si Shazam sa kanyang pagkapanalo at itinuturing lamang si Saki na isang talonang mandirigmang naghihintay na lamang ng kanyang kamatayan. Nagulat si Saki at nagtanong kung paano nito nalaman ang tungkol sa bagong sandata, kaya tumawa ng uyam si Shazam kaya naging malinaw na mayroong traidor sa loob ng angkan ng Shingen na nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Agad-agad pagkatapos nyon ay sinimulan na niyang isagawa ang sumpa ng Deadly Hell Ghost, na isang ipinagbabawal na madilim na pamamaraan na ginamit noong pinakamarahas na mga digmaan, habang ang tanging layunin nito ay sirain ang target ng walang kaunting awa. Bilang pagtugon ay binunot ni Saki ang kanyang sandata, na ang kutsilyo sa kusina na natanggap niya mula kay Fang, at sinabihan si Shazam na maghanda na sa pagkatalo. Sa sandaling nakita ng lahat ang kutsilyo ay sabay silang humalaklak at tinawanan siya sa paniniwalang tuluyan na siyang nawala sa sarili, dahil walang sino man ang makapaniwala na may gagamit ng isang kutsilyo sa kusina sa isang pinal na laban habang kahit si Shazam mismo ay hindi mapigilan ang pagtawa. Pagkaraan ng ilang sandali ay mabilis na sumugod si Shazam at muling umatake na tumama kay Saki, kung saan noong oras na iyon ay halos naubos na ang lakas ni Saki at halos nawalan na ng pag-asang manalo, ngunit nagbago ang lahat nang mapansin niya si Fang na nakatayo sa tuktok ng bundok at narinig itong sumusuporta. Agad na napuno muli ng determinasyon ang kanyang puso, bagaman ang katotohanan naman ay napakalayo rito. Hindi sumusuporta si Fang dahil gusto niyang manalo si Saki, kundi umaasa lamang siya na tatagal pa ang laban para patuloy na bumili ng mga teleskopyo ang mga tao sa kanya. Walang paraan si Saki para malaman iyon at naniwalang ang pinakamalakas na tao sa mundo ay personal na nagpasyang suportahan siya, kaya dahil napuno muli ng tiwala sa sarili ay tumayo siya ng may bagong determinasyon habang sa sandaling iyon ay hindi na pagpipilian ang pagkatalo sa kanyang isip. Hindi nagsayang ng oras si Shazam at agad na sinamantala ang pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapakawala ng sumpa ng Deadly Hell Ghost. Sa loob lamang ng ilang segundo ay tuluyang nakulong si Saki sa loob ng pamamaraan, habang tumawa ng may kumpiyansa si Shazam sa paniniwalang tapos na ang laban. Mukhang walang-wala ng pag-asa ang sitwasyon at walang sino man ang umaasang mabubuhay pa si Saki, ngunit isang hindi kapani-paniwalang sorpresa ang nakatakdang mangyari. Sa huling sandali ay sumugod si Saki gamit ang kutsilyo sa kusina, at biglang may isang napakalaking apoy ang sumiklab mula sa sandata na tuluyang winasak ang sumpa at malubhang nakapinsala sa bisig ni Shazam. Ang sumunod na pagsabog ay lumaganap sa buong labanan ng may napakalakas na puwersa, kaya nakatulala si Shazam at hindi maunawaan kung ano ang nangyayari,
at bago pa man siya makagalaw ay mabilis na sumugod ang kanyang katulong at niligtas siya at tumakas kasama siya mula sa labanan. Dahil doon ay nagwakas ang laban sa pagkapanalo ni Saki, kaya tumingin siya kay Fang sa malayo at tahimik na nagpasalamat sa lahat sa paniniwalang ang buong papuri ay para rito. Si Fang naman sa kabilang banda ay walang narinig sa mga ito, at ang tanging bagay na nagpapagulo sa isip niya ay ang pagtatapos ng laban at ang kawalan na ng bumibili ng kanyang mga teleskopyo. Pinagmamasdan niya ang pag-alis ng mga tao habang nadidismaya na nawala ang kanyang pinagkakakitaan. Samantala ay bumalik si Shazam sa punong tanggapan ng kanyang angkan na kinakain ng galit, at doon ay ipinatawag niya ang traidor mula sa angkan ng Shingen, na ang batang lalaki na nagbibigay sa kanya ng impormasyon, at matinding pinagalitan ito dahil halos maputol ang kanyang bisig dahil sa maling impormasyon. Buong pagmamakaawang sinubukan ng batang lalaki na ipagtanggol ang sarili sa pagpapaliwanag na wala siyang ideya na ang sandata ay nagtataglay ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan, gayunpaman ay walang alinman sa mga sinabi niya ang sapat upang mapalamig ang galit ng kanyang pinuno. Binalaan siya ni Shazam na papatayin niya ito maliban kung magbibigay siya ng mas kapakipakinabang na impormasyon, kaya dahil walang ibang pagpipilian ay ipinagtapat ng batang lalaki ang lahat ng kanyang nalalaman, at ibinunyag na nakuha ni Saki ang sandata mula sa isang misteryosong lalaki na nakatira sa loob ng isang maliit na pasilidad ng pagsasanay. Sa sandaling narinig ito ni Shazam ay naunawaan niyang ang misteryosong individual na ito ang totoong pinagmulan ng panganib. Nang walang pag-alinlangan ay nagpasya siyang kailangang maalis ang lalaki sa lalong madaling panahon, kaya ipinatawag ni Shazam ang kanyang dalawang pinakamalakas na tauhan at inutusan silang hanapin ang misteryosong lalaki at patayin ito agad-agad. Umalis ang dalawa ng napakabilis at pagkaraan ng ilang oras ay nakarating sila sa lungsod kung saan nakatira si Fang. Hinanap nila ito sa lahat ng dako at walang pag-alinlangang pinatay ang sinumang humarang sa kanilang daan, kaya bago pa man lumipas ang mahabang panahon ay nabalot ng takot ang lungsod dahil sa kanilang walang awang mga aksyon. Habang naghahanap ay nakatagpo nila ang isang matandang lalaki na nagngangalang Joe, na sa unang tingin ay mukha siyang isang mahinang matanda na hindi nararapat sa kanilang atensyon. Nang ang kanyang hitsura ay hindi naging banta sa kanila, kaya nang walang pag-alinlangan ay naghanda ang dalawang lalaki na atakihin siya. Sa kasamaang palad para sa kanila ay wala silang ideya kung sino ang kanilang kinakaharap, dahil sa sandaling inilabas ni Joe ang kanyang aura sa pakikipaglaban ay isang napakalaking pagsabog ang nagpayanig sa buong lugar. Agad na natakot ang dalawang lalaki at sinubukang tumakas sa pinakamabilis na paraang kaya nila, ngunit madali silang nahuli ng matandang lalaki. Hindi sila makapaniwala sa antas ng kapangyarihang taglay nito, at inamin pa na siya ay mas malakas ng hindi bababa sa 100 beses kaysa sa kanilang pinuno na si Shazam. Sa sandaling iyon, napagtanto nilang dalawa na ang kinakaharap nila ay isang kalabang hindi nila kailanman matatalo, dahil lumabas na si Joe ay isa sa 4 na pinakadakilang elite sa mundo na mga maalamat na mandirigma na halos walang sino man ang kayang makatapat. Walang pag-alinlangan siyang nagpakawala ng napakalakas na atake na agad na nagpatilapon sa dalawang lalaki sa isang iglap lang, bago agad din siyang sumugod kasunod nila sa layuning tapusin na sila ng tuluyan. Ang isa sa kanila ay buong lakas na nagsumikap na lumaban, ngunit ang isa naman ay napagtanto na ang pakikipaglaban sa matandang ito ay walang iba kundi isang pagpapakamatay. Agad niyang hinawakan ang kanyang kasama at ginamit ang isang balabal na nakakapagtago ng kinaroroonan. Mabilis silang tumakas malayo sa labanan, kaya sa ganoong paraan sila nakaligtas ng bahagya habang tuluyan namang nawala ang bakas nila kay Joe, dahilan upang pansamantalang matapos ang paghaharap ng hindi niya sila nagagawang mamatay. Pagkatapos makatakas ay ipinagpatuloy ng dalawang lalaki ang paghahanap sa ating bida hanggang sa wakas ay natuklasan nila ang kinaroroonan nito, bago sila huminto sa harap ng pasukan ng sentro ng pagsasanay, at sinira ng isa sa kanila ang signboard na nakasabit sa itaas ng tarangkahan. Ang tanging nakarinig sa pagbagsak ay ang lobo na agad na nagtangkang magbabala kay Chino, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nito maunawaan kung ano ang sinusubukang sabihin ng lobo sa kanya, habang ang panganib ay nasa mismong pintuan na nila. Ang nasirang signboard ay mabilis na bumalik sa dati nitong anyo na tila walang nangyari, at nagsimulang magliwanag ng napakaliwanag na gintong liwanag, bago bigla na lang may sumabog na palaso mula rito na halos tumama sa isa sa mga umatake. Pagkalipas ng ilang sandali, napakaraming sandata ang umulan sa kanila mula sa bawat direksyon, kaya napilitan silang magsumikap na umiwas ng halos walang pagkakataong lumaban ng pabalik habang pakiramdam nila ay tuluyan na silang nadaig. Patuloy silang umiwas hanggang sa biglang huminto ang mga atake, at nang magtangka ang isa sa kanila na tumakas ay natuklasan niyang may isang napakalaking mahiwagang harang na humadlang sa kanila upang makalabas. Sa isang pikit mata,
Ang dalawang lalaki ay naisalin sa isang kakaibang lugar na hindi pa nila nakikita kailanman, kung saan doon na naging malinaw ang katotohanan na ang sentro ng pagsasanay ay hindi isang ordinaryong lugar, kundi isang kuta na napapalibutan ng mga maalamat na gayuma na ginawa ng genie upang protektahan ito ng buo. Pagkatapos nyon, ang buong lugar ay napuno ng napakalakas na mahiwagang enerhiya at isang misteryosong tungkod ang lumitaw sa harap ng dalawang lalaki, kaya agad na inilabas ng isa sa kanila ang kanyang mataas na antas ng mahiwagang sandata, at pinalaki ito upang protektahan ang kanyang sarili mula sa paparating na panganib. Sa mismong sandaling iyon, si Fang naman ay nasa loob ng kanyang silid pagkatapos makakita ng ilang insekto at nagulat siya. Nang hindi niya namalayan, napagana niya ang isang mahiwagang kakayahan na nagpadagdag sa kanya bilang tunay na may-ari ng misteryosong tungkod, kaya dahil dito, ang pamatay insekto na madalas na ginagamit ni Fang upang patayin ang mga insekto ay naging mismong tungkod na nakatayo sa harap ng dalawang umatake. Ang bawat kilos na ginagawa niya sa loob ng kanyang silid ay naisasalamin doon, na nagiging dahilan upang tamaan sila ng tungkod ng may napakalakas na puwersa. Pagkatapos ng ilang magkakasunod na hampas, ang unang lalaki ay agad na namatay, at ang ikalawa ay sumunod din pagkalipas lamang ng ilang sandali, kaya sa pinaka-nakakatawa at hindi inaasahang paraan ay napatay ni Fang silang dalawa nang hindi man lang niya namamalayan ang nangyari. Nang matapos ang lahat, dalawang bagay na lamang ang naiwan sa tunay na mundo, na isang mahiwagang balabal at isang mataas na antas na artifact. Lumabas si Chino sa sandaling iyon at natuklasan ang dalawang bagay, habang ang lobo naman ay agad na nakilala ang mahalagang bagay na ito. Gayunpaman ay walang anumang alam si Chino tungkol sa mahika o sa mga maalamat na kayamanan, kaya ginamit niya ang artifact upang ayusin ang nasirang hagdan habang ginawa naman niyang basahan at laruan ng lobo ang mahiwagang balabal. Ang eksena ay lumipat kay Joe na sa wakas ay sumuko na sa paghahanap sa dalawang lalaki, at nagpas siyang bisitahin na lamang ang sentro ng pagsasanay ni Fang. Takdang 2 linggo ang nakalipas nang una silang magkita ay tinuruan siya ni Fang ng isang larong nagpapalakas ng isip na katulad ng chess. Mula noon, naging gawin na ni Joe ang bumisita sa kanya sa bawat pagkakataon para sa isa pang laban, subalit sa kasamaang palad, gaano man siya magsumikap ay palagi pa rin siyang natatalo. Sa pagkakataong ito, dumating si Joe na punong-puno ng kumpiyansa sa paniniwalang matatalo na niya sa wakas si Fang, ngunit tulad ng bawat nakaraang laban ay madali siyang dinurog ni Fang na tila ba ang matalo ay wala man lang sa kanyang libro. Pagkatapos ng laro, inilabas ni Joe ang isang bagong sandata at buong pagmamalaki na ipinaliwanag na ito ay isa sa 5 pinakamalakas na sandata sa mundo, at tinaya niya ang kanyang buhay ng napakaraming beses upang makuha ito. Sa gulat ng lahat, ang maalamat na sandatang iyon ay wala palang iba kundi isang lumang asarol, kaya tiningnan ni Fang ang asarol at malugod na nagsabi na ito ay wala lang kundi isang kalawanging piraso ng bakal. Nagtataka at nagulat si Joe sa paglalarawang iyon, ngunit mahinahon na sinabihan siya ni Fang na huwag mag-alala dahil magaling siya sa pagpapanday at madali niya itong maayos, kaya kinuha niya ang sandata at agad na nagsimulang magtrabaho ng may buong kumpiyansa. Samantala, tahimik namang pinagmamasdan ni Joe ang bawat nangyayari, kung saan sa kaibuturan ng kanyang puso ay naniniwala si Joe na walang anumang lugar na magagawa si Fang, at inakala niyang ang kasanayan nito sa pagpapanday ay walang anumang espesyal, hanggang sa hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa isang hampas lang ni Fang, natanggal ang lahat ng kalawang sa sandata at agad itong naging ginto habang naglabas ng napakalakas na mahiwagang aura. Ang isang karaniwang panday ay mangangailangan ng napakahabang panahon para magawa iyon, ngunit natapos ito ni Fang sa isang segundo na nag-iwan kay Joe na nakatulala sa sobrang pagkagulat. Samantala, dumating si Saki kasama ang isang batang babae na nagngangalang Mika na isa sa mga importanteng miyembro ng kanyang angkan, at sinabi niya rito na makikilala na nito si Master Fang, ngunit halos walang interes si Mika at may kayabangang sinabing wala siyang ideya kung sino ang taong iyon. Sa mismong sandaling iyon, isang napakalakas na aura ang sumabog mula sa naayos na sandata at naganyong isang maalamat na gintong dragon, kaya sinabihan na lamang siya ni Saki na tumingin mismo upang maunawaan ang katotohanan. Nang makita ito ni Mika ay napatigil siya sa pwesto dahil sa labis na pagkagulat, at maging si Saki ay halos hindi rin makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Nagmadali silang dalawa na pumasok upang alamin kung ano ang nangyayari, ngunit lalo lamang silang nagulat nang makita si Joe, na isa sa 4 na pinakadakilang elite sa mundo, ay nakatayo ng may buong paggalang sa harap ni Fang, kaya agad nilang naisip na ang mga taong nagkatipon sa lugar na iyon ay higit pa sa anumang kayang isipin ng kanilang isip. Walang sino man sa kanila ang lubos na makaintindi sa kanilang nakikita. Pagkalipas ng ilang minuto, tuluyang natapos ni Fang ang pag-aayos sa sandata nang walang ideya kung gaano kagaling ang kanyang nagawa,
dahil ang tanging nasa isip lang niya ay kung babayaran ba siya ni Joe para sa kanyang trabaho. Sa huli ay isinauli na lamang ni Fang ang sandata at tumangging tumanggap ng anumang bayad, sabay sabing isa lamang itong maliit na pabor, kaya nagpasalamat sa kanya si Joe ng may labis na utang na loob. Pagkatapos ay gumalang at yumuko si Joe sa harap ni Fang at nangakong hindi niya kailanman makakalimutan ang kabutihang ito habang siya ay nabubuhay, habang isinumpa niya na tuwing kakailanganin ni Fang ang kanyang tulong ay agad siyang darating para tumulong. Nahiya naman si Fang at pinilit na masyadong maliit ang pagkakaayos na iyon para sa ganoong uri ng pasasalamat. Samantala, sina Saki at Mika ay nakatayo sa likuran na tuluyang nawalan ng sasabihin, hindi makapaniwalang ang isa sa 5 pinakamalakas na sandata sa mundo ay lalo pang naging makapangyarihan sa mga kamay ni Joe. Hinawakan ni Joe ang sandata at sinimulan itong subukan gamit ang ilang simpleng galaw sa pakikipaglaban, kung saan ang kapangyarihan ng sandata ay nagpakita ng nakakatakot na lakas, habang ang kidlat ay pumuno sa paligid at maging ang kalangitan ay tumutugon sa napakalakas na enerhiyang inilalabas nito. Mas masaya si Joe kaysa kailanman at patuloy na ipinagmalaki ang kanyang bagong lakas ng may labis na kagalakan. Pagkatapos noon ay muli siyang nagpasalamat kay Fang at umalis na may pusong puno ng utang na loob. Nang makalabas na si Joe, tinanong ni Fang si Saki kung bakit ito bumisita, at ipinaliwanag ni Saki na gusto niyang maghandog ng isang maliit na regalo, na isang kristal na orb na ipinamana ng angkan ng Qingdian sa bawat henerasyon. Natuwa si Fang sa regalo at nagpas siyang gumanti ng pabor, sa pamamagitan ng pagbibigay kay Saki ng isa pang aklat ng martial arts na siya mismo ang nagsulat. Tulad ng inaasahan, ang aklat ay umapaw sa napakalakas na mahiwagang enerhiya, at nang makita ito ni Mika ay agad niya itong kinuha at itinakbo palayo sa takot na ang ganoong napakahalagang kayamanan ay mawala pa, habang muling nagpasalamat si Saki kay Fang bago mabilis na sumunod sa kanya. Nang makaalis na silang dalawa, humingi si Fang ng isang karwahe para dalhin siya sa lungsod dahil gusto niyang ipakita ang kanyang bagong aklat sa isang kumpanya ng paglilimbag, sa pag-asang ito na ang magpapayaman sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating ang karwahe at nagsimula na siyang maglakbay patungong lungsod. Pagkalipas ng ilang oras, bumaba si Fang sa karwahe at pumasok sa tuktok na palapag ng isang napakaganda at marangyang gusali. Sa loob ay nakatagpo niya ang isang lalaking nagngangalang Mao na presidente ng kumpanya ng paglilimbag, at nakiusap na ilimbag ang kanyang mga aklat. Umasa ng husto si Fang na may makakapansin din sa wakas sa kanyang talento at magbibigay sa kanya ng totoong pagkakataon, subalit sa kasamaang palad ay wala siyang ideya kung ano ang kasunod na mangyayari. Kinausap siya ni Mao ng may buong kayabangan at ipinahayag na walang kwenta ang kanyang mga aklat, bago kinutya si Fang at tinawag itong isang kawawang magsasaka na hindi man lang karapat-dapat na pagsayangan ng oras, at inutusan itong umalis dahil may mga importanteng kliyente pa siyang kailangang asikasuhin. Sa sandaling iyon ay tuluyang nadurog ang lahat ng pag-asa ni Fang, at naglakad siya palayo na pakiramdam ay isang talunan. Naupo si Fang nang nag-iisa sa gilid ng kalsada habang labis na nadismaya at tuluyang nawalan ng pag-asa. Sa mga oras na iyon, nagkataon na dumaan si Rin kasama ang isang batang babae na si Loli, at sa sandaling makita ni Fang ang magandang mukha ni Rin ay agad siyang nabighani at naging napakamahiyain. Lumapit sila sa kanya at nag-alok ng konting prutas, at malumanay na nagtanong kung bakit siya mukhang malungkot, kaya ipinaliwanag ni Fang na tinanggihan ng kumpanya ng paglilimbag ang kanyang mga aklat. Agad namang ibinunyag ni Loli na gusto talaga ni Rin ang mga aklat ni Fang at halos maibunyag pa ang isa pang lihim, subalit bago pa man siya makapagpatuloy ay mabilis siyang pinigilan ni Rin na namula ang mukha sa labis na pagkapahiya. Naisip din kasi nitong napakasipag at napakagwapo ni Fang, at talagang hinahangaan nito ang kanyang mga aklat ng higit sa kahit ano paman, kaya unti-unti ay naging malinaw na ang naramdaman nito para sa kanya ay nagsisimula ng magbago. Sinabi rin ni Loli kay Fang na ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng isang publishing company at maaari siyang tulungang maipalimbag ang kanyang mga nobela, kaya lubos na natuwa si Fang nang marinig ito at agad na nakiusap sa bata na dalhin siya roon. Masayang pumayag ang batang babae at diretso siyang inakay patungo sa opisina ng kanyang ama, kung saan sa sandaling iyon ay isang bagong oportunidad ang sa wakas ay dumating sa kanyang buhay. Pagkapasok nila, tinanong ng ama ni Loli na si Mikashima sa kanyang anak kung sino ang batang lalaking kasama nito. Ipinakilala niya ito bilang si Fang at ipinaliwanag na ang pinuno ng Qingdian clan na si Master Saki ay mataas ang pagtingin dito at tinatawag pa nga itong Master. Laking gulat ni Mikashima dahil alam niya kung gaano kalakas at kagalang-galang si Saki, kaya agad niyang naunawaan na si Fang ay tiyak na isang lubos na mahalagang tao. Nang walang pag-alinlangan ay pumayag si Mikashima na tumulong at sinabihan si Fang na handa siyang ipalimbag ang anumang librong naisin nito,
habang nangako pa siyang ibibigay ang buong kawani ng palimbagan para lang matapos ang gawa ni Fang. Namangha si Fang sa napakainit na pagtanggap na ito at ipinaliwanag na gusto niyang ipalimbag ang isang romansang nobela na siya mismo ang sumulat, kaya tiniyak sa kanya ni Mikashima na magsisimula ang proyekto sa susunod na linggo na siyang nagmarka ng pagsisimula ng isang bagong kabanata sa buhay ni Fang. Ganap na isang linggo ang nakalipas, napuno ng nobela ni Fang ang mga tindahan ng libro sa buong lungsod. Sa ikinagulat ng lahat ay naging napakalaking tagumpay nito at naakit ang mga mambabasa sa lahat ng edad, kung saan maraming tao ang labis na naantig sa kwento na ang ilan ay naging tuluyan ng nahumaling dito, kaya tumaas ng husto ang benta na higit pa sa inaasahan ng sinuman. Wala pa sa mga balitang ito ang nakakarating kay Fang habang nakaupo siya kasama si Chino at ang lobo, nagpapakasaya sa ilang matatamis na pagkain habang humihiling na sana ay may pambili sila ng mas maraming karne. Sa sandaling iyon ay isang mensahero ang dumating na nagdadala ng liham mula kay Mikashima. Kaya lumabas si Fang upang salubungin siya habang labis na nagsasanay gamit ang ilang kutsilyo, na nagpapakita ng mga kakaibang galaw na lubos na nakatatakot sa mensahero. Sa takot ay mabilis na iniabot ng lalaki kay Fang ang isang espesyal na card, at ipinaliwanag ng mensahero na ipinadala ni Pangulong Mikashima ang bahagi ni Fang sa mga kita sa loob ng isang bank card na nagpapahintulot sa kanya na maglabas ng pera tuwing naisin niya. Ang gintong card ay naglalaman ng 300,000 gintong barya, kaya tuluyang nakatulala si Fang at halos hindi makapaniwala sa halagang katatapos lang niyang marinig, at mas lalo pang tumindi ang kanyang pagkagulat nang malaman niyang ang lahat ng kanyang mga kikitain sa hinaharap na buwan ay automatikong pumapasok sa parehong card. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Fang na tila ang buong buhay niya ay nagbago na magpakailanman. Ang kanyang kakaibang ekspresyon ay lalo lamang nagpatindi sa takot ng mensahero, na naging dahilan upang umalis ito ng mabilis hanggat maaari. Samantala, nagsimulang tumalon si Fang sa pananabik habang inilalarawan ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga bundok ng pera, kasabay ng pagtawa at pagsasayaw sa purong kagalakan. Maging sina Chino at ang lobo ay nakatingin sa kanya sa pagkalito dahil mukha siyang tuluyang kinain ng kanyang bagong natagpuang kayamanan. Sa gitna ng pagdiriwang na ito, biglang dumating si Mao sa training center, kaya nagtanong si Fang kung bakit ito bumisita ng hindi inaasahan. Dumating si Mao para lamang sa kanyang sariling kapakinabangan, dahil pagkatapos maging napakalaking tagumpay ng nobela ni Fang ay sinisisi siya ng mga ehekutibo ng publishing company sa pagtanggi sa napakagandang pagkakataong iyon, at binalaan pa nila siya na kapag nabigo siyang ayusin ang kanyang pagkakamali ay tatanggalin siya sa kanyang posisyon. Dahil doon ay desperadong sinubukan ni Mao na hikayatin si Fang na pumirma ng kontrata sa pagpapalimbag kasama siya, subalit agad na nakita ni Fang ang kanyang mga intensyon at tinanggihan ang alok ng walang pag-alinlangan. Humingi ng paumanhin si Mao at inamin na mali ang naging desisyon niya sa halaga ng mga libro ni Fang, ngunit walang alinman sa kanyang sinabi ang sapat upang mabago ang isip ni Fang, dahil para kay Fang ay huli na ang lahat. Matapos mabigo ang lahat ng kanyang mga pagtatangka, nag-alok si Mao kay Fang ng 50,000 pilak na barya, at pagkatapos ay itinaas ang alok sa 100,000. Nang patuloy na tumanggi si Fang, inakusahan siya ni Mao na makasarili at matakaw, kaya naiinis si Fang sa mga salitang iyon at nagtanong kung talagang ginalit siya ni Mao. Pagkatapos ay inilabas niya ang gintong bank card at mahinahon na isinaad na hindi na niya kailangan ang pera ni Mao. Sa sandaling nakita ni Mao ang card ay tuluyan siyang nagulat, dahil alam niyang ang pinakamababang balanseng kailangan para sa ganitong card ay 100,000 gintong barya, na nangangahulugang si Fang ay naging napakayaman na pala. Dahil wala nang maipahayag pa, tahimik na tumalikod si Mao at umalis habang si Fang naman ay patuloy na nagdiwang para sa kanyang bagong natagpuang kayamanan, na sa wakas ay nararamdamang ang kanyang mga pangarap ay nagsisimula ng magkatotoo. Sa ibang lugar, ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga tagasunod ay nakarating na rin sa wakas kay Shazam. Sa sandaling narinig niya ito ay sumabog siya sa galit at nagsimulang wasakin ang lahat ng nasa paligid niya, bago binalaan ang kanyang angkan na kung sino man ang pumatay sa kanyang mga tauhan ay malinaw na nagpaplanong ubusin silang lahat, kaya kailangan nilang sumugod bago sila ang kasunod na maging target. Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang mga sundalo ay sumabog sa malakas na hiyawan habang naghahanda para sa darating na digmaan. Samantala, dinala ni Joe ang kanyang 3 kaibigan upang makipag-usap sa ating bida na si Fang, kung saan ang 3 ito ang mga natitirang miyembro ng 4 Greatest Elites. Dahil dito, kasama si Joe, nabuo ang 4 na pinakamalalakas na mandirigma sa buong mundo. Napunta lamang sila roon dahil nais nilang makilala ang misteryosong lalaking nakakuha ng pinakamalalim na paghanga ni Joe, kaya taglay ang layuning iyon ay sabay-sabay silang patungo sa training center.
Ang maikling lalaki ay nagngangalang Grabs, ang matangkad ay si Moshi, at ang lalaking may malaking katawan ay tinatawag na Tiger, kung saan naniniwala silang tatlo na isang hindi kilalang malakas na individual ang naninirahan sa loob ng training center. Agad na naging katiyakan ang kanilang hinala nang mapansin ang isang dakilang uri ng artifact na nakahiga lang sa lupa na ginagamit para ayusin ang hagdan, kaya sa sandaling iyon ay napagtanto nilang ang kaharap nila ay isang taong hindi kailanman maihahambing sa isang ordinaryong mandirigma. Pagkapasok sa training center at sa wakas ay makatagpo si Fang, agad nilang naramdaman ang napakatinding enerhiyang nakapalibot dito, kaya nagsalita sila sa kanya ng may pinakamataas na paggalang at tinawag siyang Master Fang. Gayunpaman, walang ideya si Fang kung bakit siya pinakikitunguhan ng ganoon, kaya simpleng inanyayahan na lamang niya silang maupo bago sinabing kukuha muna siya ng maihahain, habang patuloy siyang pinagmamasdan ng apat na lalaki ng may dakilang paghanga. Habang naghihintay sa kanya, bawat isa sa kanila ay tahimik na nagtataka tungkol sa tunay na pagkatao ni Fang. Naniniwala ang isa na siya na ang pinakamalakas na nabubuhay na mandirigma, habang ipinahiwatig naman ng isa pa na baka siya pa nga ang pinuno ng buong mundo, kaya nagkasundo silang lahat na ang aurang nakapalibot kay Fang ay hindi tulad ng alinmang naranasan na nila kailanman. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumabas sila upang huminga ng sariwang hangin, at sa kaparehong oras ay dumating si Shazam kasama ang mga miyembro ng kanyang angkan na handang-handa na sumalakay sa training center. Ipinaliwanag sa kanya ng isa sa kanyang mga tagasunod na may apat na matatandang lalaking nakatayo sa labas ng pasukan, subalit hindi ito binigyang halaga ni Shazam at ipinahayag na apat na tao lamang sila na madaling patayin, habang sinabing wala silang kaibahan sa mga langgam sa kanyang mga mata. Puno ng tiwala sa sarili, personal siyang naglakad patungo sa kanila, gayunpaman ay sa sandaling makalapit siya ng sapat ay nakatulala siya sa pwesto sa matinding pagkagulat. Bigla niyang napagtanto na ang apat na matanda ay walang iba kundi ang apat na pinakadakilang elite, na bawat isa ay sapat ang lakas upang talunin ang isang buong hukbo ng mag-isa. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon nang maunawa ang nakagawa siya ng isang napakalaking pagkakamali, kaya mula sa sandaling iyon ay ang tanging nasa isip na lamang niya ay ang makahanap ng paraan upang makatakas ng ligtas. Sinubukan ni Shazam na tahimik na umatras at lumisan sa lugar, ngunit huli na ang lahat. Narinig siya ng apat na elite noong ikumpara niya sila sa mga langgam, kaya agad siyang lumuhod sa kanilang harapan at humingi ng paumanhin habang iginigiit na hindi niya intensyong kutsain sila. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang hindi kailanman magiging sapat ang kanyang paghingi ng tawad. Biglang nagpakawala si Moshi ng chain spell na gumapos kay Shazam at nagbitin sa kanya sa hangin, at sa sandaling iyon ay dumating ang natitirang miyembro ng kanyang angkan at tinangkang iligtas ang kanyang pinuno. Ngunit agad na lumikha si Grabs ng isang napakalaking mahiwagang balakid na tuluyang humarang sa kanyang daan, kaya wala silang nagawa kundi ang manood na lamang ng walang laban. Pagkatapos ay nagpatawag si Tiger ng isang higanteng apoy na leon na sumugod sa kalabang angkan, na malubhang nakasakit sa ilang miyembro habang ang iba naman ay tumakas sa takot. Sa huli ay si Shazam na lamang ang natira na lubos na nasa awa ng apat na elite, kaya nagsimula silang mag-usap tungkol sa pinakaangkop na parusa para sa kanya. Ang una nilang mungkahi ay ang bitayin siya sa mismong lugar na iyon, gayunpaman ay mabilis nilang pinag-isipang mabuti dahil teritoryo ito ni Master Fang, at naniniwala silang wala silang karapatang gumawa ng ganoong desisyon nang hindi muna ito isinasangguni sa kanya. Litong-lito si Shazam at hindi maunawaan kung sino ang misteryosong taong ito na maging ang pinakamalalakas na mandirigma sa mundo ay may napakalalim na paggalang, kung saan sa mismong sandaling iyon ay sa wakas ay lumabas na rin si Fang. Sa kasamaang palad ay ang kanyang isip ay abala sa ibang bagay, dahil masayang inihayag ni Fang na may 10% diskwento ang mga itlog sa kalapit na nayon, at kailangan niyang magmadali bago magwakas ang alok. Para bang nasa isang ganap na ibang mundo siyang naghahari, at walang ideya sa mga kaganapang kamatayan sa kanyang paligid. Tinanong siya ng apat na elite kung paano nila tretuhin si Shazam, at sumagot si Fang na maaari nilang hawakan iyon sa anumang paraang gusto nila dahil nagmamadali siyang pumunta sa tindahan. Mula sa salitang iyon ay naging malinaw sa lahat na itinuturing ni Fang si Shazam na wala ng iba kundi isang walang kwentang langgam na hindi man lang binigyan ng oras para isipin, kaya dahil dito ay nagdesisyon silang kumilos para sa kanya. Ang una nilang hakbang ay ang kumpiskahin ang bawat mahalagang kayamanan na pagmamay-ari ni Shazam, at pagkatapos nyon ay nagkaisa silang putulin din ang kanyang natitirang braso. Nasindak si Shazam nang marinig ang kanyang desisyon at malugod na nakiusap na patawarin ang kanyang buhay, habang nangangakong gagawin ang kahit ano na ipagawa nila sa kanya, bago tinangka niyang tumakas ng mabilis hanggat kaya niya. Walang kahirap-hirap siyang pinigilan ni Joe habang isinagawa naman ni Grabs ang parusa sa isang solong patama,
Bago siya pinakawalan ay binalaan nila siya na huwag na kailanman lalapit kay Master Fang, at sinabi sa kanya na kung mangangahas man siyang istorbohin muli si Fang ay tuluyan nilang buburahin ang kanyang buong angkan. Nang matapos silang mag-usap, mabilis na tumakas si Shazam sa lugar dahil sa matinding takot, habang pagkalipas din ng ilang sandali ay umalis na rin ang 4 na elite kaya natapos na rin ang mahaba at magulong araw na iyon. Kinaumagahan, paggising ni Fang ay nakita niya ang lahat ng kayamanan na naiwan ng 4 na elite na puro mga walang katumbas na halagang kayamanan at matataas na uri ng kagamitan, ngunit para sa kanya ay mukha lamang itong mga ordinaryong basura dahil wala siyang ideya kung gaano talaga kalaki ang halaga ng mga ito. Walang pag-alinlangan niyang pinulot ang mga ito at itinapon na lamang sa bodega, samantalang ang lobo naman na lubos na nakakaunawa sa tunay na halaga ng mga iyon ay halos mabaliw na sa matinding gulat. Habang nangyayari ito ay nagbalik si Shazam sa punong tanggapan ng kanyang angkan, at doon niya natuklasan na marami na palang miyembro ang nag-alisan na may kanya-kanyang dahilan, kung saan ang iba ay nagsabing may sakit ang kanilang ama habang ang iba naman ay nag-imbento ng mga rason na malayo sa katotohanan. Ngunit halata naman ng lahat ang totoong dahilan na malapit nang bumagsak ang angkan at wala nang naniniwala sa hinaharap nito, kaya napaupo si Shazam upang mag-isip ng solusyon at doon niya napagtanto na hindi na gumagana ang paggamit ng lakas laban kay Fang. Dahil dito, isa na lamang ang natitira niyang plano, na ang ipadala ang kanyang personal na katulong upang hulihin si Fang sa isang bitag sa kahit anong paraan. Sa parehong pagkakataon, naharap din si Mao sa katulad na krisis dahil malapit na rin niyang mawala ang kanyang posisyon, kaya nagdesisyon siyang ipadala ang sarili niyang katulong upang sundan din si Fang, at nang hindi nila namamalayan ay sabay na naisa sa katuparan ng dalawang panig ang kani-kanyang plano. Samantala, ang ating bida na si Fang ay nagtungo sa pamilihan kasama si Chino, dahil gusto nitong makita ang mga sikat na makata na naging tanyag dahil sa kanilang kagwapuhan at kaakit-akit na personalidad. Nang magsimula pa lamang ang mga ito sa pagbigkas ng kanilang mga tula ay agad na naghiyawan ng malakas ang madla ng mga tagahanga, subalit hindi matiis ni Fang ang labis na ingay at sakit ng ulo na dulot ng karamihan, kaya inatasan na lamang niya si Chino na mag-enjoy sa palabas habang siya ay naglakad ng mag-isa. Sa sandaling iyon, lumitaw ang katulong ni Shazam na si Rahal at sinadyang magkunwaring natapilok upang saluhin siya ni Fang, ngunit sa kanyang kamalasan ay ibang lalaki ang nakasalo sa kanya, kaya agad niya itong sinuntok ng napakalakas dahilan upang tumalsik ito bago niya ipinagpatuloy ang paghahanap kay Fang. Habang tahimik na naglalakad si Fang sa daan, nabangga niya ang isang batang babae na agad na sumigaw sa kanya at tinawag siyang basura, at itinaas ang kamay upang bigyan siya ng malakas na sampal. Bago pa man siya masaktan, biglang humarang ang katulong ni Mao na si Julius at pinigilan ito, sabay pahayag na hindi niya hahayaang may makasakit kay Master Fang dahil isa siya sa mga pinakamalaking tagahanga ng nobela nito. Lalo pang nagalit ang babae at sumugod kay Julius, subalit sa eksaktong sandaling iyon ay dumating si Rahal at pinalagpak ang babae sa lupa, at ipinagmalaki ring isa rin siyang tapat na tagahanga ng mga libro ni Fang. Nang subukan ng babae na atakihin sila gamit ang espada, walang kahirap-hirap na winasak ni Rahal ang sandata nito kaya napilitan ang babae na tumakbong may takot. Pagkatapos noon, parehong nagpakilala sina Rahal at Julius kay Fang, na labis na natuwa nang matuklasan na mayroon siyang dalawang tapat na tagahanga, kaya bilang pagpapakita ng pasasalamat ay hinikayat niya sila para sa isang hapunan sa isang marangyang restaurant. Sobrang ikinatuwa ng dalawang babae dahil napakalapit na nila sa kanya ng ganoon kadali, habang lihim na naniniwala ang bawat isa sa kanila na maayos na umaasenso ang kani-kanyang plano. Matapos ang pagkikita, nagbalik ang bawat babae sa kani-kanyang Panginoon at ibinalita ang lahat ng nangyari, kung saan ipinahayag ni Julius na may isa pang babaeng nagtatangkang lumapit kay Fang habang ang kaparehong balita rin ang idinulot ni Rahal kay Shazam. Walang sino man sa dalawang Panginoon ang nabahala sa kompetisyon at iginiit na ang mismong misyon lamang ang mahalaga, kaya pagkatapos ay binigyan ng bawat isa ang kanilang katulong ng isang inumin, at inutusan silang lihim itong ibuhos sa inumin ni Fang upang makontrol nila ito at mapilitang sumunod sa kanilang mga utos. Pumayag sina Rahal at Julius na isagawa ang misyon bago nagtungo sa restaurant, kung saan ilang sikat na makata na ang nakaupo sa loob at agad silang naakit sa kagandahan ng dalawang babae. Sa paniniwalang pumunta ang mga dalaga upang humingi ng kanilang pirma ay masigla silang tinawag ng mga ito, subalit tuluyang pinalagpas ni Rahal at Julius ang mga makata at diretso silang naglakad patungo kay Fang, kaya naiwang nakatayo ang mga makata na may matinding pagkapahiya. Umakyat silang tatlo sa itaas, kung saan ipinaalam sa kanila ng kawani ng restaurant na may hahanda ang pagkain sa loob ng hindi bababa sa 10 minuto, kaya nagpasalamat si Fang bago pumasok ang lahat sa isang pribadong silid upang maghintay. Sa oras na iyon,
pilit na lumalapit sina Rahal at Julius sa kanya gamit ang kani-kanyang paraan upang makuha ang kanyang atensyon, kaya labis na nahiya si Fang sa kanilang dalawa at nagpaalam muna siya upang tingnan kung handa na ang pagkain. Habang wala siya, buong tiwala na sinabi ni Julius kay Rahal na siya ang lalabas na panalo sa huli, at upang maunawaan ang ibig niyang sabihin ay kailangan nilang magbalik 2 oras ang nakalipas kung kailan nakaupo si Julius sa loob ng kanyang pribadong karwahe. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Rahal gamit ang isang balabal ng invisibility, kaya agad na nakilala ni Julius na nabibilang ito sa angkan ng Drachma na ikinagulat ni Rahal, dahilan upang itanong nito kung paano niya iyon nalaman. Mahinahon na sumagot si Jules na halata naman talaga ito, kaya hanggang hanga si Rahal sa katalinuhan ni Jules at inaming ang orihinal niyang plano ay patayin ito. Ngunit nang napagtanto niya kung gaano katalino si Jules ay nagbago ang kanyang isip at nagpanukala na lamang na magpaligsahan sila, kung saan ang sino mang unang makakuha sa puso ni Fang ang siyang magwawagi. Masayang tinanggap ni Jules ang hamon, at mula sa sandaling iyon ay nagsimula ng magplano ang dalawang babae kung paano malalagpasan ang isa't isa. Balik sa kasalukuyan, nagbalik si Fang sa silid saktong pagdating ng pagkain, kung saan sabik na pinagsilbihan siya ni Rahal at Jules habang sinusubukan ng bawat isa na humanga siya sa kani-kanilang natatanging paraan. Kawawang Fang na patuloy lang sa pagkain hanggang sa mabulunan na siya dahil ayaw siyang tigilan ng dalawa sa pagbibigay ng pagkain, gayunpaman ay kahit na ganon ay hindi man lang niya pinaghinalaan ang kanilang tunay na hangarin. Pagkatapos ng hapunan, nagmungkahi si Jules na maglaro sila ng baraha at agad namang pumayag si Fang, subalit bago sila magsimula ay nabanggit muna niya na kailangan niyang gumamit ng banyo. Sa sandaling lumabas siya ng silid, lihim na nagbuhos sina Rahal at Jules ng magkatulad na mahiwagang gayuma sa inumin, nang hindi namamalayang ginagawa rin ng isa ang eksaktong bagay na iyon. Pagbalik ni Fang, inalok nila ito ng inumin at uminom naman siya nito ng walang kaunting pagdududa. Pagkatapos ay nagsimula silang maglaro ng baraha, ngunit madaling tinalo ni Fang silang dalawa. Pagkatapos ng laban ay binigyan pa siya ng regalo ng bawat babae, subalit biglang kumalat ang matinding init sa buong katawan ni Fang na nagpapatunay na nagsimula na rin sa wakas ang epekto ng mahiwagang gayuma. Ano kaya ang mangyayari sa ating bida na si Fang at ano ang tunay na epekto ng gayuma, at magtatagumpay kaya sina Rahal at Jules sa pagsasagawa ng kanilang plano? Sa puntong ito, naabot na natin ang pagtatapos ng unang bahagi ng kwento, ngunit malayo pa sa pagtatapos ang anime na ito. Kung nais ninyong mapanood ang ikalawang bahagi, huwag kalimutang i-like at i-share ang video at ibahagi ang inyong mga kaisipan sa comment section. Kapag nakakuha ang video na ito ng sapat na suporta, agad kong ibibigay sa inyo ang kasunod na part sa lalong madaling panahon.